Oy, kumpleto na mga kapatid yung 32 na karagdagang Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force. Ito'y panibagong dagdag o karagdagan sa lakas ng ating sandatahang puwersa. Ito, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So kumpleto na mga tol. Etong 32 na dagdag na Black Hawk helicopters dito sa Philippine Air Force. Ito'y karagdagan nga mga kapatid, tulad ng sinabi ko kanina, sa lakas, no, sa puwersa ng ating sandatahang lakas. Ito, panoorin natin itong balita mula rito sa PTV Philippines. Kompleto na ang 32 karagdagang S-70I Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force. S-70I. Nitong Miyerkules, formal na tinanggap ng PAF ang 7 Black Hawk helicopters na bahagi ng huling batch ng delivery sa isang blessing ceremony sa Villamor Air Base sa Pasay City. Dumating sa bansa sa magkakahiwalay na batch mula 2024 ang mga dagdag na Black Hawk helicopters. Binili ang mga ito sa Poland sa ilalim ng AFP Modernization Program Horizon 2 at nagkakahalaga ng 32 billion pesos. 32 million o billion pesos mga tol. Grabe, no? Pero okay lang. Kasi talaga dapat ginagastusan ng gobyerno natin mga tol, no? Kahit na anong administrasyon na, kailangan talagang ginagastusan at pinopondohan natin yung ating puwersa. Kumbaga mga kapatid, ano yan investment yan Kahit naman sa sarili mo sa bahay mo, di ba? Gagastos ka para sa CCTV, gagastos ka para sa gate, sa fence, sa mga grills ng bintana mo for safety, di ba? So eto kaya, no? Eto pa kaya ang bansa natin ang magtitipid ba? Syempre dapat hindi tayo nagtitipid, pero isa rin sa mga problema ng ating bansa mga tol is yung kakulangan pa rin ng pondo ng ating sandatahang lakas para mas lalo pa nating ma-modernize yung ating puwersa. Acquiring the aircraft is only one part of the capability development. Our task now is to keep these helicopters ready, safe, sustainable, and available for the missions they are acquired to perform. O diba? Hindi pa natatapos yung gastos mga tol dun sa pagbili ng mga helicopter kasi syempre kailangan panatilihing maayos, maintenance niyan, syempre kailangan mapanatiling laging available at mapapakinabangan at kailangan manatiling gumagana. Karagdagang 32 yan mga tol Syempre may mga nauna pa dyan. So isa pa yan sa kailangang gastusan ng ating gobyerno, which is dapat talaga ay hindi yan tinitipid. Sa ngayon ay mayroon ng kabuang 47 S-70I variant 47 na pala ng Black Hawk Fleet ang PAF mula sa unang acquisition noong 2019. Kaya't ang Pilipinas ang largest operator ng naturang aircraft sa buong mundo. Wow! Tayo pala ang largest operator nitong S-70I sa buong mundo. Tayo yung may pinakamarami, ganun. Bilang combat utility helicopter, subok na ang Black Hawk sa security operations ng militar, maging sa humanitarian assistance and disaster response o HADR operations. Ide-deploy ito sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. These Black Hawk helicopters can fly not only day but also night. It's an all-weather helicopter. It can provide the fast rope insertion and extrication system capability. It can actually carry yung bucket of water if merong sunog po anywhere in the Philippines. It can also carry heavy load. Say for example, yung mga 105mm cannon ng ating Philippine Army. It can carry loads of cargos, especially during HADR operations. So hindi lang talaga siya panglaban lang, no? Marami siyang purpose, no? Ito, kapag may sunog, kaya niyang bumitbit ng mga mabibigat na halimbawa, mga mabibigat na tubig ibubuhos doon sa nagliliyab. Inaasahan namang magre-retiro na ang ilan sa mga lumang helicopter ng PAF, kabilang ang UE.
At this point in time, we're still using some of them, but we have plans already of decommissioning them in the years to come. Nadadali na sa museum yun. So these helicopters are actually the replacement for the aging fleet of UH-1H helicopters. Samantala, pinalakas ang maritime interoperability at operational coordination sa ika-19 na multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia. Ito yung ito yung kailangan din ng ating bansa na talagang dapat hindi rin itigil. Yung pakikipag-cooperate natin at pagsasagawa ng mga maritime activity na katulad nito sa mga kaalyado nating bansa. Like for example, US, Australia, Japan, di ba? Marami tayong mga nakakasama kapag nagsasagawa tayo ng mga ganito. Kasi dito talaga na ipapakita natin mga tol na pinoprotektahan talaga natin at seryoso tayo sa paggiit no sa ating karapatan sa ating lahat, sa ating mga nasasakupan. Hindi tayo dapat hindi tayo dapat nagpapasindak doon sa mga paninindak ng ibang mga bansa na umaangkin ng ating mga teritoryo. Sinagawa ang pagsasanay mula August 19 hanggang 25. I-deploy rito ang BRP Diego Silang ng Philippine Navy kasama ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Lumahok naman para sa Estados Unidos ang USS Santa Barbara at ang HMAS Supply ng Australia. Bukod sa mga barko, may mga ginamit pang air assets. Sumentro ang MMCA ng 3 bansa sa communication exercise, maritime domain awareness, anti-submarine warfare, at replenishment at sea. Mas lalo nating kailangan mga tol ngayon yung mga ganitong klaseng exercises kasi kung nakikita ninyo, di ba, nagkakaroon na talaga ng initan yung iba't ibang mga bansa. Maraming mga bansa ngayon na naglalaban-laban. Tapos yung pinanood pa nating balita kahapon mga tol, umaalma ang China doon sa economic sanctions na ipinataw ng Amerika dito sa Iran at sinabi nilang hindi nila puputulin yung kanilang ugnayan dito sa Iran dahil labag daw yun sa international law. Ngayon, napakarami na mga bansa ang nagiging involved mga kapatid. Tapos, etong Taiwan, todo paghahanda na rin kasi malapit na mag 2027. Alam naman natin mga tol, merong bantaan China na pagsapit ng 2027 dapat maisakatuparan na nila yung kanilang pangarap na reunification daw dito sa Taiwan. Syempre, napakalapit lang nun sa atin. Kapag sumiklab ang digmaan doon mga tol, hindi malabong madamay talaga ang ating bansa dahil nandirito nga yung ibang mga assets din ng Amerika at baka ang pinangangambahan ng iba is baka gawing target daw yun ng China. Ewan ko kung idadamay nila Pilipinas. Pero si PBBM na rin mismo may sabi na there's no way na hindi maging involved ang Pilipinas, no, na hindi maging involved tayo kasi una-una yung ating location napakalapit natin dun sa Taiwan, tapos ang dami pa nating mga OFW nagtatrabaho dun na kailangan ilikas. Diba? Kada nagbibigay ng komento ang Pilipinas dito sa Taiwan, nagagalit pa China. So yung mga ganitong klaseng exercises, yung mga interoperability na pagsasanay, mahalaga talaga yan para sa ating bansa para in case na dumating yung mga ganitong klaseng senaryo, alam ng ating mga sundalo, ng ating mga kinauukulan kung ano ang kanilang gagawing tugon at kung paano sila makikipag-coordinate dito sa mga kaalyado natin. Pinapakita rin dito ang pinalalim na defense cooperation ng Pilipinas, US at Australia at pagtataguyod ng kabayapaan sa Indo-Pacific region. Wag naman sana dumating ang ikatlong laban ng pandaigdigan, wag naman sana mangyari yon mga tol. At kung sakaling magkakaroon nga ng kaguluhan at gera, kasi hindi naman talaga natin mapipigilan yung ganyang mga bagay, at least handa ang Pilipinas, no? At sana habang hindi pa dumarating yung ganung mga pagkakataon mga tol, patuloy sa pagpapalakas ang ating sandatahan para hindi naman tayo gulpihin na lang pagdating ng panahon. Patrick De Jesus para sa Bayan. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling komento at opinion. Pwede kayo magbigay ng inyong sariling komento sa comment section sa ibaba. Alright, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.